Hello, magandang gabi po mga kababayan. Ngayon po pag-usapan natin, gusto ko pong talakayin sa inyo itong si Duterte at si Kibuloy. Maaari sabihin nyo na nakakasuya na pakinggan itong mga usaping ito. Ang gusto ko pong mag-react tungkol sa relationship ni Pastor Kibuloy at ni President Duterte. Mula pa noong mayor siya, naging magkaibigan sila mula pa ng 1985 daw, nang nag-umpisang medyo lumalaki. Nag-umpisa na yung KOJC ni Kibuloy. And then si Duterte naman ay wala pa siya sa politics, ano pa lang siya noon. Prosecutor. Kasi naging mayor yata siya, after 1986, nung siya ay in-appoint ni Cory Aquino para maging mayor ng Davao. Pero mula nung siya ay mayor, so that was the 80s, mid-80s, naging magkaibigan na sila ni Kibuloy. hanggang ngayon. Ilang taon na yun? 30, halos 40 years na. 29 years. So sa haba po ng panahong ito, ano kaya ang pinagsamahan ng dalawa? Bakit gano'n na lang sila ka-close? Na para bang there's something between them. Siyempre, hindi naman dahil sa bakla yung isa. For sure naman, wala namang bakla sa kanilang dalawa. Ang relasyon yata nila business, negosyo, pera-pera, pagkaperahan. So, ang tingin ko, ang basa ko dyan, si Kibuloy, nasa field of religion. While Duterte ay nasa politics, state and religion. 'Di ba? Na nung panahon ng Kastila, ito ay iisa lang. Ibig sabihin, yung power ng politics kasali yung state, yung ng state kasali yung religion. Na later on, nung pumalit yung Amerika, tinanggal na yon. There was already this what we call separation of church and state, kasi masyadong ang nagiging maimpluwensya, na nagiging unreasonable na yung impluwensya ng simbahan sa politika. So ngayon, ang pagkakaalam natin, ang pakilala ni Duterte, nilang dalawa, Duterte at Kibuloy, si Kibuloy ay spiritual advisor ni Duterte. Now, speaking of spiritual advisor, tanga na lang po ang maniniwala na puro spirituality ang pinagsasamahan ng dalawang ito. Anong klaseng spiritual advisor ang pinagsasasabi ninyo, Duterte Kibuloy? Dyan nga mismo sa sa programa ninyo sa SMNI, mura ka ng mura sa harapan ni Kibuloy. At ito namang Kibuloy, tatango-tango. Yes, Mayor. Yes, Mayor. Parang tanga lang. Mayroon bang spiritual advisor na nasa harapan mo yung, ano bang tawag doon, estudyante? Advisor counselee. Pupil, di ba? Pag ganun. Para
Ang lumalabas kapag nandun sa programa sa SMNI, parang mas powerful pa nga si Duterte kay Kibuloy. Ngayon, sino kaya ang mas powerful sa kanilang dalawa, no? Tingin ko mas powerful si Duterte. Or pantay lang ba? Kasi si Kibuloy, nagagamit niya yung relihiyon para sa benepisyo nilang dalawa, mga negosyo nilang dalawa, negosyong illegal. Biruin mo nga naman, ayon sa mga nakakalap nating usap-usapan, yung mga service vehicles ni Kibuloy na may karatula na Kingdom of Jesus Christ ay pinagkakargahan nga ng mga droga na isinusupply dyan sa bandang Visayas at Mindanao. Sino nga naman ang luko-luko na otoridad, pulis, na sisitahin yan? Sino ba naman ang mag-aakala na isang service vehicle ng isang religious organization, ng isang religious sect, ay may kargang droga o mga baril? Imagine, I think mga kababayan, this is the peak ng kademonyuhan. Imagine, gagamitin mo yung Diyos para sa mga illegal at mga malademonyong transaksyon. Kung nakakapag-deliver ka ng droga, hindi malayong pati mga armas. So anong klaseng religious leader ito? Religious organization? Kaya ba ang bilis na yumaman ang Kingdom of Kibuloy? Ayokong tawaging Kingdom of Jesus Christ yan. Dahil, alam nyo na, masyado pong unfair para kay Jesus Christ na siya ay gagamitin sa mga kademonyuhan. Biruin nyo, ang sabi pa nga, ito, sasabihin ninyo na chismis. Well, pwedeng chismis, maaring chismis, pero chismis na medyo kapanipaniwala. Kasi bakit, paano hindi natin ito papaniwalaan? Gaano kalaki ang net worth ni Kibuloy or ng kanyang kingdom? Billions of dollars? Paano ka nagkaroon ng billions of dollars? Kung ang pinagkukuhanan mo lang naman na legal ay mga abuloy ng mga membro. Mga abuloy or yung mga pagpapatinda mo ng mga ballpen at mga kakanin. Sabihin pa natin na kumikita kayo doon sa pagpapatinda, doon sa forced labor. Hindi yun sasapat. Hindi. Sa dami na lang ng mga properties, malalawak na lupain, yung Glory Mountain na ganito na pinaganda ng husto, ginastusan talaga. Tapos may mga chopper, may private jet, at kung ano-ano pa, mga mansions sa Amerika. Ilang mansions sa Amerika. First time ko nga marinig na si Kibuloy pala may mga mansyones sa Amerika. Meron sa Hawaii, may sa Las Vegas, may sa LA, kung saan-saan. Mga 10 yata, even in Canada. At kung saan-saan pa. Kikitain ba yan? Magkakaroon ba siya niyan kung mga abuloy lang? Or kung may mga negosyo mang legal? Ang kingdom na yan. It's very unbelievable, mga kababayan, na
Kaya mong bumili ng mga yate, eroplano, helicopter, mga mansyon, malalawak na lupa, na ikaw ay isang relihiyon na ang inaasahan mong income ay abuloy ng ilang miyembro. Halimbawa, ang Catholic Church nga major religious organization dito sa Pilipinas. 85% yata ng populasyon ay Katoliko. Pero mukhang mas mayaman pa si Kibuloy. Mas nauna pa nga yatang nabuo yung INC, yung Iglesia ni Cristo. Pero naungusan. Sa arinang-arina na lang. Alam mo, sobrang kayabangan nito ni Kibuloy Gusto niya na siya ang pinaka. Ayaw niya maungusan. Tingnan mo na lang dyan sa yung ipinatayo na arena. Yung Philippine Arena ng INC, ganito kalaki. Nilakihan pa ni Kibuloy. Kung tutuusin, mas maraming miyembro yata ang INC. Sa totoo lang, mas naunang dihamak ang INC na mabuo. Mas naunang magkaroon ng mga miyembro worldwide. Pero walang mga ganyan-ganyan kay Kibuloy. Ilang milyones na ang miyembro ng INC. Na ang inaasahan din ng INC, mga ano ng members, mga donasyon, mga tithings. Mukhang ano lang, sakto lang yung INC. Yung makikita natin, may mga eskwelahan, may mga may mga simbahan na sakto lang naman ang itsura, ang laki. Sorry. Pero itong kay Kibuloy, my God. Paano hindi ka magdududa? Ganito ka katindi. At sabi nga nung isang report ng research work ng National Geographic, si Kibuloy daw ang pinakamayaman sa lahat ng mga religious leaders dito sa planeta. Sa planet Earth. Biruin mo yun. Tinalo pa niya yung mga Amerikano na mas matagal na. So, paano kang hindi magdududa na may ibang pinagkukuhanan yan? At makita natin sa pag-uugali na lang ni Kibuloy din. Ugaling gangster. May religious leader ba na nagsasalita ng ipapatay? Ang gawain ni Kibuloy sa gangster, sa sindikato, sa isang mamamatay tao, mga makademonyo ang kaisipan. Kung matino ang ginagawa niyan, hindi yan makakapagsalita ng ipapapatay ko kayo, papatayin kita. Tapos rapist, nananakit ng mga kabataan, mapagtatrabawin ng sapilitan, magmamalibos. Ang may gawa niyan, sindikato. Diba? Yung mga kabataan na kinikidnap o yung mga bata na dinadampot diyan sa nagkalat sa kalye, tapos ginagawang mga tawag dito, pulubi, nagmamamalimos, gawain ba gaya ng mga sindikato? Tapos ayang ginaya na ni Kibuloy. Di sindikato na rin siya. Na-involve sa gun running, money laundering, ano-ano pa. Kung totoo yung narinig ko, droga. Hindi malayo mga kababayan, dahil nakakonekta siya
kay Duterte. Ano ba si Duterte? Di ba drug lord? Oh, iisa sila ng bituka. Iisa ang kaluluwa, iisa ng likaw ng bituka. Kaya no wonder ang kayamanan ng Kingdom of Kibuloy, kalahati niyan kay Duterte. Kaya no wonder ngayon na maaaresto siya, di ba ipina-administer niya kay Duterte yung kanyang mga ari-arian? Bakit? Kasi nga most of it ay kay Duterte. Or partner sila. Partnership. Kaya tingnan mo, kung talagang relihiyon o Diyos, tungkol sa Diyos ang pinagsasamahan nila, spiritual advisor ko, no? O bakit hindi binyag si Duterte sa kingdom ni Kibuloy? Very close sila. Paano hindi mahikayat o hindi ma-recruit ni Kibuloy si Duterte at ang kanyang pamilya? Lahat dapat sana ng buong pamilya ni Duterte nakaanib sa relihiyon ni Kibuloy. Bakit hindi? Tapos ginawang administrador? Ano yun? Akala naman itong dalawang ito, hindi maiisip ng mga Pilipino yung ginagawa nila. It's easy as ABC. Hindi membro ng Kingdom of Kibuloy ang mga Duterte. Kung yan ay kayamanan ng Kingdom of Kibuloy, di dapat sana isa sa mga trusted members or pastors, mga trusted niya within the congregation, yun sana ang administer ng kanyang mga ari-arian. Kasi in the first place ang ownership Kingdom of Jesus Christ. Naano ako magtawaging Kingdom of Jesus Christ Parang pati ako nagkakasala dahil ipapangalan kay Kristo yung malademonyong kongregasyon na yan. Kung yan sabi nga ng mga ibang nagsasalita tungkol dito, oo nga naman, bakit si Duterte ang kinuhang administrator? Hindi nga siya member ng sekta, ng kulto. Hindi yan sekta, kulto yan, kulto. Di ba? Kung yan ay nakapangalan sa simbahan, kung simbahan niya na matatawag, di sana isa sa mga miyembro or mga pinagkakatiwalaan dyan sa loob ng sekta na yan. Bakit outsider? Kung talagang walang investment dyan si Duterte. Dahil ang totoo, partner sila dyan ni Kibuloy. Partners in crime. Diba? Lahat ng mga kaso ni Kibuloy nilakad niya. Dinismiss, pinawalang sala. Kaya ngayon, hinahanapan ni Kibuloy si Bongbong Marcos ng kasing tulad ng pag-aalaga ni Duterte sa kanya. Yung bang inaano siya, kinukonsinte. Yan, konsentidor sila pareho. Si Kibuloy bilang isang spiritual advisor ko makadiyos ko kinukonsinte yung mga krimen ni Duterte. Ito namang si Duterte, politiko, naging presidente, mayor, public servant, kinukonsinti ang gawain ni Kibuloy. Konsentidor sila pareho. Sa pareho nilang
benepisyo. 'Di ba, mga kababayan? Yan ang relasyon ng dalawang yan. Relasyong made in hell, not made in heaven. Made in hell. Okay? Mga kababayan, as always, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. This is Sultan de Manila. Thank you for watching and peace.